may impeach si Ma'am Sara Duterte kasi walang grounds. Bobo lang ang mga congressman o senador na aayunan yan. Ang Iglesia ni Cristo susuporta din na ayaw nila ng impeachment. Plus tayo ng mamayan na libo-libo at marami pang wala dito. Lalabas lahat yan kapag nangyari yun kasi ayaw nila o ayaw ng mga mamayan na ma-impeach ang tunay na gumaganap na mandato ng kanyang trabaho. At kung sakaling magkakalagayan, pera-pera din, hindi mangyayari yun kasi tututulan natin. Actually, itong kapayapa lang yung ginagawa natin. Itong ginagawa natin, hindi natin matatawag na rally ito. This is a public address for the sentiment of Filipino people. Yun po yun. Sentiment po ito. Sir, ano masasabi niyo na obvious naman na nagpumubas ngayon si Tampaluslos? Kasi nga gobyerno ngayon at hindi naman si Bangal. Kasi nga nagpa-practice na yan. Gusto niya na maging pangulo eh. Atat na, di ba? Kaya ginagawa niya na lahat ng distraction, lahat ng paninira, lahat ng mga pwede nilang masira sa mga Duterte, ginagawa niya na. Para easy, smooth na lang siya pagkupo niya. Nagpa-practice na yan. Nagpa-practice na. Ano sa tingin niyo, sir? Worst comes to worst kapag in-impeach si Sara? About impeachment, inuulit ko na naman. Hindi may impeach si Ma'am Sara Duterte kasi walang grounds. Bobo lang ang mga congressman o senador na aayunan yan. Kasi sabi ko nga, inuulit-ulit ko talaga eh. Lahat tayo pwede mag-file ng impeachment. Kapag meron tayo nakikitang anomalya o hindi magandang ginagawa ng namamahala sa ating gobyerno. Kahit ikaw, Brad, kahit ako, pwede mag-file. Karapatan natin yun bilang nagmamasid o nagbabantay sa kaban ng bayan. Kung meron mga pandurugas, mga katiwalian, pwede tayo. Kaya lang ang tanong, may grounds ba? Kailangan kasi pag nag-fight ka ng impeachment, talagang meron kang 100% grounds for file impeachment. Tulad na sinabi niyo kasi kanina, lahat nababayaran ni Tampaluslos. Yes! Let's say mabayaran lahat. Na worst comes to worst, anong pwede mangyari? Magsisinibasan kaya talaga lang ng Ang tanong ko ngayon ito, bakit tayo nandito? Di ba tinututulan ka natin? Ang Iglesia ni Cristo susuporta din na ayaw nila ng impeachment. Plus tayo ng mamayan na libo-libo at marami pang wala dito. Lalabas lahat yan kapag nangyari yun kasi ayaw nila o ayaw ng mga mamayan na ma-impeach ang tunay na gumaganap na mandato ng kanyang trabaho. Ginagampanan ni Ma'am Sara ilang dito siya, di ba? O, yung Bicol, nagkaroon ng bagyo. Di ba, nagkaroon ng kagad, nagpadala agad ng mga tulong. O, kaya tayong bilang mga mamayan, kahit magkabayaran man sila dyan, hindi naman tayo papayag eh. Kukontrahin natin eh. Tayo ang tunay na kakampi ni Ma'am Sara Duterte. Kasi alam natin na wala namang dahilan para ma-impeach siya. No grounds for impeachment. At kung sakaling magkakalagayan, pera-pera din, hindi mangyayari yun. Kasi tututulan natin. Palagay niyo, sir, hanggang kailan magtatagal yung ganitong sitwasyon? Hanggang nandyan si BBM. Kaya kailangan talaga, kung ako, pakiusap ko nga sa Pangulo ngayon, dahil total, hindi naman siya nagmamandi sa atin, may iba, mag-resign na lang, bumaba na lang. Dapat bumaba na lang. Para mailagay sa kaayusan ang bansang Pilipinas. Kasi sa pamamahala niya, sorry to say, Pangulong BBM, gewang-gewang po ang bansang Pilipinas. Kung sabihin niya na tatanggalin niya si Tampaluslos, ayun lang naman talaga ang isa sa nangyayari ko. Tatanggalin niya si Tampaluslos lang, tapos siya hindi siya mag-resign. Wala pa rin. Kasi si Tampaluslos, ano pa si Tampaluslos? Siya ang presidente, siya ang piloto natin eh. Actually, nagtataka nga tayo, di ba? Bakit hindi siya ang nasusunod? Walang decision making eh. Dapat, siyempre, alam mo na. Ano siya? Weak leader. Yun. Wala naman iba eh. Kasi kung ikaw strong leader like Pangulong Duterte, you can fight every anomaly. Nakakaawa lang yung OFW natin, no? Imbis na dapat nandito na sila para mag-business, pero ngayon, pipilitan mag-stay ng matagal ulit. Kaya nga. Kasi hindi stable ulit yung country na
natin. At saka marami rin problema ngayon ang OFW, maraming kakulangan. Hindi rin naalalayan doon. Unang-una na Saraya Lawyer. Kulang ang Saraya Lawyer sa mga MWO. Yung dati nating polo, Philippine Overseas Labor Office, ngayon pinalitan na yan. Migrant Worker Office. Yung Migrant Worker Office natin is lack of Saraya Lawyer. Yung Saraya Lawyer, yun ang tagapagtanggol ng ating mga distressed OFW dahil sila Islamic lawyer. Alam nila ang batas ng mga Islamic, ng mga Muslim. Kaya kailangan natin ng Saraya Lawyer. Kaya yan ang kulang sa bawat bansa ngayon na walang Saraya Lawyer. Kaya maraming distressed OFW, napapabayaan sila. Yan, problema yan. Kasi maraming problema sa ating bansa. Ano yung sabi mo yan sa nabanggit yung sa Basting ba? Basting ba? Yun nga, yung sekretary ng OFW ngayon, hindi pa nila talaga magampanan yung talaga 100% or kahit 90% na Basking ka. magsasakayos ng pamamanangat dyan sa Pilipinas. May kakulangan pa rin, marami pa rin lacking. Kaya dapat pag-aralan nilang maigi yan na sana matugunan ang mga problema ng ating mga distressed OFW, especially ang shelter. Ang bahay kalinga ay kulang na kulang sa labas ng ating bansa. Sa mga Saudi, sa Qatar, sa Kuwait, sa Bahrain, maraming kulang na shelter, yung bahay kalinga na tinatawag. At kapag may mga problema ang ating mga distressed OFW at sila'y pinul out doon sa employer, dadalhin niya sa bahay kalinga. Lack of facilities tayo sa bahay kalinga natin. Kulang na kulang. At kulang nga sa pasilidad. Kaya dapat yan isa sa mga dapat natutunan. At ang isa pang problema, yung matagal na namin hinihiling sa Department of Migrant Workers, ang pension plan ng mga ex-OFW. Dapat magkaroon. Kasi they are treat us like OFW of new heroes, bagong bayani. Ngayon, yung bagong bayani dapat may pensyon. Kaya yan, matagal na namin hinihiling yan sa mga senador, sa DFW, na sana naman pag-aralan nila na magkaroon na ng pensyon lang ang ating mga OFW retired. Para na sa ganun, kahit na nandito na sila, nagpagod na sila, at wala na silang mga trabaho, meron din silang inaasang pensyon. Pero ba't mas lumaki pa yung utang natin ngayon 2022? Samantalang yung mga early ka pa, hindi natin alam kung nasaan na yun. Kaya nga eh. Walang bill. Walang bill. Utang naman natin. Ang dami pa ng unfinished project, di ba? Yung airport sa Bulacan, hindi pa natapos. Di ba? Kaya malaking question mark talaga yan, kaibigan. Pwede kayong gawin yan? Yung nawala sila sa pwesto? Magkakaroon ng investigasyon. Ganun ang mangyayari dyan. May imbestigahan na sila. Kaya nga ayaw nilang umalis sa peso eh. Diba? Kaya nga binabasag na nila ang Duterte para sila pa rin ang maupo sa gobyerno na hindi natin pinapahintulutan. May sabi-sabi na pwedeng may magkakaroon ng dayaan ngayong eleksyon. My friend, i-extend daw si Marvin ng 1 year. Yan dayaan na yan. Talagang traditional na yan eh. Nangyayari yan. Lalo pa kung ang mga nakaupo sa kasalukuyan ay mga mandaraya. Talagang hindi mawawala ang dayaan. Kaya nga, nakakalungkot isipin na kahit anong boto natin sa gusto nating politiko, hindi naman makaupo kasi nga dinadaya. Kaya talo pa rin tayo eh. Kawawa talaga dito mga mamamayan. Kaya dapat talaga mapalitan. Magkaroon ng bagong sistema para mabawasan yung magkaroon ng mga political will ang ating mga politician o ang ating mga tumatakbong politiko para magkaroon ng tunay na pagbabago para naman umunlad at magkaroon ng tunay na kaunlaran ang ating bansa. Kawawa naman po ang mga babayang Pilipino kung patuloy na namumulitika o patuloy na napapabayaan ang kanilang mga mandato dahil sa mga investigasyon na yan.
Diyan sila nakatutok eh. Ayaw na nilang isipin yung mga kung paano nila investigahan yung bakit man tumaas ng kuryente itong January. Samantalang dapat bago ka magtaas ng kuryente, nalulugi. Nalulugi ba? Hindi naman. Eh bakit ka magtataas? Dapat investigahan yan. Tataas. Tataas. Kaya nga puro pagtataas ang ating kaya puro pagtataas ang ating tatatasain. Kawawa ang mamamayan at ang bayan. Wala ng pondo. Okay, maraming salamat sir. Sir, ano po yung pangalan niyo sir? Ferdinand de los Reyes, ex-OFW at chairman ng OFW Veterans Association. Okay, maraming salamat sir sa iyong pagpapakaya.